Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Ito. At napakainit na naman mga kaibigan nitong ating tatalakayin. Magkapatid. Usapang magkapatid tayo. Arnie Tevez na leader di umano ng terorista humingi na ng tulong dito sa kanyang kapatid na si Pride Henry Tevez. Naku po, matutuklasan po natin sa video na yan. At marami pang iba ang matutuklasan po natin sa pagkatao nito si Pride Henry Tevez. Laman po ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Kinurot ko o sinabunutan, wala, as in wala. You know, marami namang tao nakakilala sa akin eh. I mean, I've never been a violent person. Well, kinumusta ko siya, kinumusta niya ako, makausap or mapasabihan na mag-usap, parang ganun po. At nasama po kayo as a terrorist and part of this alleged Tevez terrorist group. Ma'am, in my whole lifetime, there was never any charge filed against me in my whole lifetime. Ngayon lang. In my whole lifetime, kahit kurot, wala. Kaya nga nagtaka ako bakit ganun eh. Okay. Diba? Kahit kurot, wala. Wala nag-complain sa akin na kinurot ko o sinabunutan. Wala. As in, wala. You know, marami namang tao nakakilala sa akin eh. I mean, I've never been a violent person. I've always been, you know, a law-abiding person. And, kasi kahit sa pagturo ko sa mga anak ko, makikita mo naman yan eh. Diba? Sir, even my children have been, you know, living very simple lives. You know, my family has been living my direct family has been living very simple lives. And I always taught them to be, you know, law-abiding, humble, peace-loving, all that stuff, you know. Kaya you know, in my lifetime, never akong nagkaroon ng kahit charge man lang. Yeah. Okay, suddenly, ganito. But, diba? Masakit. Yes, sir. Opo. Yung pong sinasabi niyong you are law-abiding and that's something that you pass on to your family, as you mentioned a while ago. Can you say the same about your brother? Well, he should speak for himself. You know, I only speak for myself and my direct family. You know, we're two different individuals, boy. Have you spoken to him, sir? Yeah, a few days back. He called me up a few days back. What can you share about the conversation? He was just kinumusta ko siya, kinumusta niya ako, and he was trying to find communication loss from friends of his, which he was asking me to help him out. Na makausap or mapasabihan na mag-usap, parang ganun po. And did anything happen after that, sir? After that conversation? Wala pa. I'm still about to get back to him kasi parang meron pa siya mga gustong kausapin na siguro hindi na niya matawagan, na kinausap niya kung pwede mag-open line para mag-usap daw sila. To serve as a bridge. Mga friends niya, oo. In government? Not necessarily. Opo. Some in government and some private, ganun Mga ba business yun? friends niya, opo. Business friends, okay. I cannot just stop working because
Eh, may isa pa akong estudyante, may grade 10 pa ako eh. Yung dalawa kong anak, okay na yun, independent na. But I still have, my youngest is still grade 10. Kailangan ko pang pag-aralin yun. That's why, I have to move and take the daily grind. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Napanood nyo po ang video na yan. At bago tayo magpatuloy, shoutout at maraming salamat. Ipaintulot po ang paggamit ng inyong konting video clips. CNN, Ma'am Pinky Web, maraming salamat po, shoutout sa iyo. Heto, nako po, nandito na naman tayo dito sa usapang magkapatid. Aba, si Boy Kurot ay talagang marami ang matutuklasan po natin dito sa Digamo. Kasi kita mo, pati pagkurot dito ay napag-usapan na. Diyan po sa ruling ng video na yan ay marami nating tatalakayin, at kung may oras po tayo ay bibigyan natin lahat ng pagtatalakay, at kung kukulangin po tayo sa oras ay sa ibang pagkakataon na lang po mga kaibigan. Maliwanag po ang sinabi diyan sa ruling ng video. Tumawag itong si Arnie Tevez diyan ho sa kanyang kapatid na si Pride Henry Tevez pagkatapos po na ilang araw lang po ang nakakaraan at tumihingi po ng tulong. Maliwanag po na po kung ano ang hinihingi ng tulong diyan po sa video na yan, at ayan po ay ating tatalakayin. At itong pangalawa ho ay itong sinasabi ni Boy Kurot. Alam nyo si Boy Kurot ay hindi po tayo nagmamalinis dito, sapagkat yan po ang sinasabi sa ruling ng video ng kapatid ni itong dalawang terorista na ito. Si Pride Henry Tevez ay never siyang kumurot, at ikangapoy kahit noong paman ay wala man lang sa kanyang ikangapoy kaso na ikangapoy na charge. Kaya siya po ay nagtaka pa kung bakit siya ay nasama sa pagiging terorista. Yan po lahat mga kaibigan ay ating tatalakayin. Padaan na lang po natin ng konti na sana itong si Atty. Topacio mga kaibigan. Marami kasi ang naghahanap dito kay Atty. Topacio sapagkat importante po nating mahalaga kung ano ang kanyang kasagutan dito sa 31 na patong-patong po na kaso mga kaibigan. Madami yan. Mahigit kumulang 31 na kasumpo na patong-patong na kaso laban po dito sa kanyang kliyente na si tinaguriang terorista na si Arnie Tevez mga kaibigan. Datapuan sa punto po ito ay nawawala pati DOJ po mga kaibigan. Tayo po ay naghihintay pa rin na po final na salaysay nila, sapagkat kung ano po ang rason nila dito sa po hindi pagsama ng pangalan ni Pride Henry Tevez sa Digamo case. Importante po nating malaman yan kung ano ang dahilan. Wala pa po ngayon. Pero mga kaibigan, gusto ko pong ulitin, dito lang po sa Digamo case, ito hindi kasama sa kaso. Ito si Pride Henry Tevez. Ito po ay subject for resolution na ang kaso sa illegal possession of firearms, kasama po ang dalawang anak ni Arnie Tevez na si Axel at si McCourt Macho sa illegal possession of firearms, subject for resolution na po mga kaibigan yan. At pag naisampa po at lumabas po ang resolution yan at may probable cause po diyan po sa korte naisampa, yan din po ay warrant of arrest. At gusto ko pong ipalam sa inyo, yan po ay Nobel din, Nobel recommendation habang nililitis po ang kaso, at ito po ay habang buhay din ang pagkabilanggo mga kaibigan. Naulitan ko po sapagkat marami po ang nagtatanong, bakit wala daw pong kaso itong si Henry Tevez? Mayroon po, katulad po ng nasabi ko, kaya't inulit ko po ulit, mayroon pong kaso, subject for resolution na. Iniintay na lang po natin kung ano ang desisyon. Okay, heto, dumako na po tayo Pasensya na po kung tayo ay maraming pinapadaanan dahil yan po ay mga katanungan na kailangan kong sagutin po. Hindi pwede natin baliwalain yan sapagkat importante po kayo
mga nagtatanong dyan sa public opinion at lalong-lalo na po diyan po sa comment section, sa ano po, sa messenger ko. Ha? Eto, dumako na po tayo dito sa tinatawag na ika nga'y humingi ng tulong kumpirmado na mismong isiniwalat po nitong kapatid niya na si Pride Henry Tevez na humingi po ng tulong sa kanya, ang kanyang kapatid, na ika nga po itong tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nawawala ang kaibigan eh. Pagkatapos sa bagay nung ito ho ay hindi pa nadideklara na isang terorista at hindi pa na isang paang kaso ho diyan sa korte, ay alam po natin at mayroon po tayong mga ebidensya at kahit siya mismo, itong si Arnie Tevez ay sinasabi niya ho na siya po ay iniwan ng kanyang mga kaibigan. Nasabihan po natin niya at natalakay po sapagkat mismo dito po sa kapatid niya ay siniwalat niya. Tumawag po sa kanya ang kanyang kapatid na si Arnie Tevez. Unang-una, nagkumustahan. Baka sabihin lang na, parang terorista, utol terorista. Kumusta na diyan? Ano kaya ang pinagkumustahan ito? Sapagkat maliwanag po diyan mga kaibigan. Ang sabi nila, sila ay nagkumusta mag-utol. Nako po. Utol, tayo ay tinag na terorista. Anong gagawin natin? Paano tayo makalusot? Ay siyempre, maliwanag po nagkumustahan. Hindi po pwedeng ibang pag-uusapan dyan sapagkat sila po ay tinag na terorista. Pag-uusapan po nilang mag-utol yan kung ano ang pag-uusapan, mga kaibigan. Sabi, utol, tayo ay natag na terorista. Ano kaya kung paano tayo makalusot? Diyos mayo, mahabagin. Ay hindi po yan ikangay pag-imbento. Sapagkat importante po na mag-utol na ito na malaman at pag-usapan ang tungkol sa terorista. Dahil usapin po nilang mahalaga yung magkakapatid kung paano nila malusutan. But anyway, ito po, ito-diretso ko. Ano ang kanilang pinag-usapan? Ang bakit tumawag? Humihingi po ng tulong itong si Arnie Tevez na ika nga po itong mga kapatid, mga kaibigan niya. Kaibigan sa politika, kaibigan sa negosyo, ay hindi po nag-online. Ibig sabihin ay hindi makontak. Siguro baka walang load. Diba? Ay based on my own experience, kahit po kayo, mga kaibigan. Pag hindi nyo nakukontak ang isang tao, minsan walang load, minsan hindi naka-online, lalo't bumagyo, ay baka walang kuryente. Kaya hindi ho makontak nito si Arnie Tevez. Matalino, di ba? Gaano katalino ho ito si Arnie Tevez? Kita mo, hindi makontak ang kaibigan. Tumawag ho sa kanyang kapatid para sabihin lang na pasabihan na mag-online. Matalino, di ba? Talagang ginagamit ang utak nito, mga kaibigan. Palakpakan, matalino. Yan mga kaibigan, ang gusto kong ipunto dito, talagang alam niyo ay sa kanilang pag-uusap na yan ay isa ang direksyon ng kanilang pag-uusapan. Alam po natin yan. Bagamat sila na po ang nakakalam nun, ay huwag na natin bosisiin. Dahil alam ko, yung kahit aminin po nila, hindi nila aminin na ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa kanilang ikalulusot. Ay maliwanag po mga kaibigan ay hindi sila aamin di ba? But ang importante po dito ay talaga sila nagkumusta, utol. Kumusta na? Diyos mayo, mabagin. Kita mo ang talino, hindi makontak ang kaibigan. Hindi makontak na yanong talino, di ba? Tumawag sa kanyang kapatid para ika nga po'y kontakin. Oy, sasabihin lang eto, tumawag yung utol ko na terorista nasa ibang bansa, ay hindi daw kayo nag-online. Kayong mga kaibigan, ano kaya ang sagot? Mga kaibigan, ano kaya ang sagot ng kaibigan nito na pinag-online? Wag nang sabihin ko lang load. Ang punto natin dito mga kaibigan ay alam natin na noon pa man ito ay iniwanan na ng kanyang mga kaibigan. Hindi po ito mangyayari sa kanya kung ito po ang pakita niya at
sa turo ng mga ebidensya ay hindi po siya ang tinuturo. Ang gusto ko po sabihin nang dahil po sa mga ebidensya na laban po dito sa magkapatid na ito, na sila po ang tinuturo unang-una sa pagiging terorista. Dito po sa Digamuke, noong pa man ho ito ay iniwanan na ng mga kaibigan, lalong-lalo diyan po sa Kongreso. Ay pangita po, kalat na kalat sa social media, ay kahit ako isa kang terorista, isa kang matibay na tinuturo ng ebidensya, ay iwanan kita. Ay mapahamak pa ako sa iyo, di ba? Yan ang tunay na kaibigan. Kapag ikaw ay tunay na kaibigan, kung ang iyong kaibigan, ikaw nga po ay gumawa ng kasalanan na may matibay na ebidensya, dapat mong iwanan po. But suportahan mo sa pamamagitan ng magandang payo. Kung kaibigan ko ito, sasabihin ko sa kanya, hanggang wala ka pang warrant of arrest, bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo ang kaso. Yan ang ipapayo ko sa kanya. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot na umuwi ng Pilipinas? Based on my sariling opinion ko lang po yun. Yan ang ipapayo ko sa kanya. At iiwanan kita bilang kaibigan, didistansya ako sa iyo. But bago ako dumistansya sa iyo, at bago kita iwanan, papayuhan kita na ika nga po'y harapin mo ang kaso mo sa legal na paraan. May abogado ka, ipagtatanggol ka. Kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Isang senaryo lang po. Kung ako, iba ang pag-iisip po natin kung ako po, saka po kita iiwanan. Ganun po. Ganyan ang tunay na kaibigan. Hindi po yan katulad ng ibang kaibigan niya. Alam niyo, lalong-lalo na yung mga vlogger, na talagang todo tanggol. Hanggang ngayon po. Ay umiiyak po sila kapag naririnig ang warrant of arrest. Masakit tanggapin ang katotohanan, lalo na yung warrant of arrest. Diba, mga kaibigan? Diyos mio, baka tayo kulangin sa oras, nang gusto ko pong ipawatig dito, kung tunay ka po, na ika nga po'y tumitingin sa tamang hustisya, lalong-lalo na po ikaw ay isang abogado, lalong-lalo na po kung ikaw ay kasama diyan sa Kongreso, tama lang po ang ginawa nyo. Iwanan nyo po ito para nang sa ganun po matuto tumayo sa kanyang sariling paa na ginawa niya. Dapat siya din po ang makalulutas nito. Hindi niya po ito malulutas na ika nga po sa tulong ng kaibigan. Hindi niya po ito malulutas ang kaso na ito sa tulong ng kanilang kamag-anak. Malulutas niya po ito ang kaso na ito sa pamamagitan po ng ruling ng ating batas. At wala na po itong lusot bagkos kulungan po ang bagsak nito. Itong si Arnie Tevez na tinuturo di umano na leader ng terorista ayon sa Anti-Terrorist Council, mga kaibigan. Okay, ito. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto diyan, mga kaibigan. Kayong mga kaibigan kayo ni Arnie Tevez. At bakit yung pinagtataguan ito? Talagang iyan ang aral po natin makukuha diyan. Kung gusto nyong yakapin kayo ng kapwa, kung gusto nyong maling kayo ng kaibigan habang buhay, lalong-lalo na po pag kayo ay nagsiservisyo sa taong bayan, gawin po natin ang tama, huwag abusuhin ang ating kapangyarihan dahil ang lahat po ng sobra ay may hangganan. Katulad po na Torre Topacio, na sobrahan ng talino, nasaan ngayon? Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Okay, alright, baka tayo kulang ng oras. Dito naman tayo kay Boy Kurot. Talagang marami ang matutuklasan natin, ano? Ito si Boy Kurot, ang kanyang kapatid na si Pride Henry Tevez. Bansagan po natin ito si Boy Kurot. Alagang pati ang Boy Kurot, lumang tugtugin na yan. Kita niya ang mukha, maamunto pa. Waring kung magsalita ay malumanay, bata ibaho ang kaluban nito. Iba ang nakatatakbo sa kaluban nito. Mga kaibigan, huwag po tayo magpalinlang dito. Lumang uso na yan, mga style na yan.
lumang tugtugin. Baka naman na Boy Kurot, Artebes ha. Boy Kurot po ang itawag natin dito. Baka naman no, mayroong kang bagong tugtog dyan. Mambo, rock, cha-cha, rumba. Tasayaw po tayo. Ay wala, hindi tayo mapasayaw. Sa tugtog mo, lumang tugtugin na yun eh. Isipin mo, sasabihin niya, hindi man lang ako kumukurot ng tao. Hindi siya nangaalipusta ng tao. At kahit noong paman, matagal na panahon, ay wala man lang charge sa kanya na ikangapoy kung ano mang ginagawa niya na hindi maganda. Tama ho ang sinabi niya, noon walang na-charge sa kanya ng mga kaso sapagkat hindi pa nabibisto. Hindi ako ang may sabi. Simula ho nang pumutok ang Digamo case, mga kaibigan, nabisto po ang mga ginawa nito di umano. Sangkot ang kanyang kapatid sa tulong ng kanyang maduming pera at ang kanyang kapatid. Sila po ay nag-uutos di umano na gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito sa utos ng pera, mga kaibigan. Yan po ay mga ebidensya. Kaya po sila ay nadeklara bilang isang terorista, mga kaibigan. Maliwanag po, di ba? But makikita po natin sa video na yan, akala mo yung maaaring maamunto pa, nagsasalita. But noong pa man, ganyan na po ang style niyan. Talagang hindi lahat ng isda ay nasa dagat, hindi lahat po ng mamumuka ay katulad nito. Kakaiba po itong si Boy Kurot. Kita mo, talagang mayroon pang paawa-awa effect. Naaawa daw po siya sa kanyang pamilya, naaawa sa kanyang anak dahil may pag-aaralin pa. Naku po, lumang tugtugin na yan. Ginawa mo di ba? Ayon sa ebidensya, kaya ka na-deklara. Sapagkat malaki po ang epekto nito, mga kaibigan, pagdeklara sa kanya bilang isang terorista. Dahil ito po ang lahat ng ari-arian, ika nga po, ay na-press na. Ang pinagkukunan po ng pera ay na-press na, mga kaibigan. Malaki po ang epekto dito. Kahit ngayon po, kita mo nagpapaawa. Wala namang maawa dito Binubulan ito ang bayan kahit noon pa. Nang pumutok ang Digamo guys, kita mo, ang sasabihin sa gobyerno, handa niya pong isurrender para tignan ang kanyang bank account. Handa niyang isurrender ang kanyang cellphone. Diyos mio, mahabagin. Hindi naman tayo tanga. Diba? Hindi tanga ang gobyerno. Ikaw ba ay magsusuko ng iyong bank account kung alam mo ay mayroon diyang laman na nilaman mo na malaki? Siyempre, isusuko mo yan dahil alam mo, wala kang ebidensya na makukuha doon. Hindi mo doon nilagay. May iba kang pinaglagyan. At tungkol naman sa cellphone, magsusuko ka ba ng cellphone, ipabulatlat mo yan? Yung ba, hindi yun ang cellphone mong ginamit. Mayroon ka pang ibang cellphone na alam ko kung saan mo tinatago. Hindi ko alam kung saan mo tinatago sapagkat tanga ka ba naman? Yung cellphone mong ginamit sa transaksyon, isusuko mo? Hindi Kaya noon pa man, pinapaikot tayo nito hanggang ngayon, mga kaibigan. Kita mo na lang sa rolling ng video. Di ba? Ang galing mananalita. Pero, iba ang kanyang ikangay nasa puso at isipan. Mga kaibigan. Ang lakas ng loob. Hindi siya nangungurot ng tao. Hindi siya kumukurot man lang ng tao. Alam ng maraming tao. Kayo mga kaibigan, alam niyo ba ito? Kasi pagkat sinasabi niya, alam ng maraming tao at marami yan nakakakilala sa kanya dito kay Boy Kurot Tibes, na kapatid ni Arne Tibes, na siya po ay hindi man lang gumagawa ng anumang krimen bagkos siya ay mabait. Mga kaibigan, sa nakakakilala ho dito, open po ang comment section. Tama po ba ang sinasabi nito na marami nakakakilala sa kanya? Siya ay napakabait na tao. Ayun ang gusto niyang ipunto Wala man lang, siyang inaagrabiyadong tao. Tama po ba ang sinasabi niya? Kayo na po ang magsabi diyan sa comment section. Wala man lang siyang kinukurot. Kayo na po ang magsabi diyan sa comment section. Tama, wala siyang kinukurot. Kung bagkos, hindi po kurot ang nangyayari. Inuutos niya kung papaano
ika nga di umano kumitil, kitilan ng buhay, paslangin. Ang ika nga po'y mga napaslang na tinuturo po ng ebidensya. Kaya po, ang lahat ng ito ay nangyari, na-deklara po itong magkapatid na ito na isang terorista. Nangyari na po ang pananakot, sa pamagitan po ng pananakot ay napakadami pong naganap na krimen na iyan. Sanhi po na ika nga po ay nadeklara rin sila na isang terorista. Hindi lang po sa Digamo-Mukes, marami pong batayan, mga kaibigan. Okay, alright, sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Bukas po ang comment section. Pwede po kayo mag-iwan diyan ng inyong public opinion. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Marami pong kabang-abang ha, mga kaibigan. Habang hindi pa lumalabas po ang warrant of arrest, ay patuloy ko po kayong bibigyan ng latest update dito sa Digamo-Mukes, sapagkat kapag po ako nag-iiba ng topic, ang sinasabi ng mga kaibigan natin dyan na masugid na taga-subaybay, please wag nyo namang iwanan, kasi gusto rin nilang magkaroon ng tunay na update, sapagkat nanonood po sila. Ang iba pong napapanood, lalong-lalo na po sa kampo ng mga TVs, ay absolto na daw po sa kaso. Hindi absolto po, wala. Wag po kayong maniwala doon sa mga nagsasabing absolto sa kaso. Nililigaw lang po ang landas niyan, mga kaibigan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.